sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH, sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Kapatid ni Michael Yang, inaresto sa NAIA. Posibleng maharap sa deportation ayon sa Bureau of Immigration. Alice Guo, nakatakdang basahan ng sakdal sa Valenzuela, RTC. Serya ng oil price rollback tapos na, taas presyo, nakaamba sa susunod na linggo. Mga nasirang kamatis dahil sa sama ng panahon, itinapon lang sa gilid ng kalsada sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Sa MBC TV Sports, UP Fighting Maroons, tinambakan ang NU Bulldogs. At sa Showbiz Spotted, kabayanihan ni Gerald Anderson noong Bagyong Karina, kinilala ng City Government of General Santos. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Posibleng maharap sa deportation ang kapatid ng nooy presidential advisor ni Rodrigo Duterte na si Michael Yang na si Tony Yang dahil sa undesirability at misrepresentation bilang Filipino national. Ito'y matapos na maaresto ang kapatid nito sa NAIA kahapon at hinihinalang tatakas ng bansa. Narito ang buong detalye. Ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Kane, nakaditin ngayon ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ito ang kinumpirma ni PAOK spokesperson Winston Casio matapos arestuhin si Yang, John Shin o Tony Yang at Antonio Lim sa NAIA Terminal 3 dahil sa pagiging undesirable alien. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng maharap ang 54 anyos na si Yang sa deportation case dahil sa undesirability at misrepresentation bilang Filipino national. Galing yung nakatatandang kapatid ni Michael Yang sa Cagayan de Oro at may bitbit na 1.4 na milyong cash ng pusasa ng immigration authorities. Sinabi ng PAOK na posibleng hindi talaga Maynila yung pinal na destinasyon ni Yang at posibleng balak nitong tumakas palabas ng Pilipinas. Bukod sa pera, may dala rin si Yang na Chinese passport, iba't ibang Philippine-issued ID na may pangalang Antonio Maestrado Lim, permit to carry firearms outside residence at luxury watch na nagkakahalaga ng 2 milyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa kaugnay namang balita, mas mapapabilis umano ang paghahanap at pag-aresto sa nooy presidential advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang matapos na maaresto ang kapatid nitong si Tony Yang kagabi. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan.
Pinapurihan ng Kamara ang AFP-MIG, ISAF, Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang Bureau of Immigration sa pagkakadakip kay Tony Yang o Hong Jiang. Si Yang ay nakakatandang kapatid ni dating Duterte Presidential Advisor Michael Yang ay naaresto kagabi paglapag sa NAIA Terminal 3 mula sa Cagayan de Oro dahil sa mission order sa pagiging undesirable alien. Ang pagkakaaresto kay Yang ay inahayag ni House Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. bago matapos ang hearing kagabi ng Quad Committee. Nasa Quadcom hearing si Winston Casio, spokesman ng PAOK, nang matanggap ang balita at agad na ipinarating sa mga miyembro ng komite kaya pinayagan itong umalis sa hearing at pumunta sa NAIA Terminal 3. Ayon kay Gonzales, mas mapapabilis na ngayon ang paghahanap at pag-aresto sa kapatid nito na si Michael Yang at inahasang matutukoy ang ugnay nilang magkapatid sa isyu ng money laundering, drug trafficking at pogo. Narito si House Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. Para sa matagumpay nilang paghuli kay Jianxing Yang aka Tony Yang dahil sa alleged violation o paglabag ng immigration laws. Job well done. Ito po ay isang statement na nagpapakitang hindi titigil ang administrasyon na to sa pagtulong-tulungan hanggat masupil natin at mapanagot ang mga tao sa likod ng mga iligal na gawain ito. Matatandaan sa mga naunang hearing ng Quadcom, lumutang na ang pangalan ng mga Yang na mayroong kaugnayan kay Alice Guo. Dauna na rin ipinag-utos ng Quadcom ang pag-aresto kay Duterte Presidential Advisor Michael Yang o Hong Ming Yang dahil sa pagkakasangkot sa 3.6 billion pesos na drug buy-bust sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatakda namang basahan na ng sakdal si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa Valenzuela Regional Trial Court. Inaasahan naman ang mahigpit na seguridad sa PNP Custodial Center papunta sa korte sa Valenzuela. Narito ang buong ulat ni Edniel Parosa. Nakatakdang humarap sa arraignment si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Valenzuela City RTC Branch 95. Ito ay matapos ilipat sa Metro Manila ang kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa sinipang alkalde mula sa korte sa Capas, Tarlac. Ayon kay Attorney Stephen David, Legal Counsel ni Guo, kasado ang pagbasa ng sakdal 1:30 ng hapon, Setyembre 20. Dahil dito, inaasahan ang mahigpit na seguridad dito sa PNP Custodial Center kung saan nakapiit ang high-profile personality hanggang sa korte sa Valenzuela. Napatid na mismong Department of Justice ang nagpalipat ng kasong isinampa ng Department of the Interior and Local Government kaugnay ng iligal na pogo sa Bamban Tarlac. Maliban sa graft, nagain na rin ang reklamong qualified trafficking ng DOJ laban kay Guo. Sa Pasig City RTC, magugunitang kahit bailable ang kasong graft, ayaw magpiyansa ng kampo ng dating opisyal dahil may umiiral ding arrest order ang Senado dahil sa pagdinig ng komite ni Senator Risa Hontiveros, pero ipinakontempt din siya ng House Quad Committee na pinamumunuan ni Congressman Robert Ace Barbers matapos umanong pagsinungalingan ang hearing sa parehong issue. Isa sa mga magiging question sa pre-trial ng Valenzuela RTC ay kung saan mapupunta ang kustodiya ni Guo, lalo na kapag natapos na ang Senate hearing at magpapatuloy naman ang House inquiry. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman ang isang mambabatas na si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo ay trained ng isang criminal triad dahil sa paraan nito ng pagsagot sa naging hearing ng Quad Committee kahapon. Taliwas ito sa paniniwala ng isang senador na si Guo ay isang espiyang ipinadala sa Pilipinas. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Posibleng trained ng criminal triad ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ito ang paniniwala ni Congressman Romeo Acop base sa naging pagsagot nito sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon. Kaiba ito sa teorya ni Senator Panfilo Lacson na trained si Guo para maging espiya rito sa Pilipinas. Bagamat hindi na tinukoy ni Acop kung ano ang kanyang naging basihan, naniniwala siya na si Guo ay galing sa isang criminal group. Kaugnay nito, mayroon na anyang hawak na impormasyon ng Quadcom kung sino ang mga big boss sa likod ng mga Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga.
Sabi ni Akop, inaantay na lamang nila ang kumpirmasyon mula kay Guo at kay Cassandra Leong dahil sa kasalukuyan ay pinoprotektahan pa umano ng dalawa ang kanilang mga big boss. According to our information, alam na namin kung sino yung pinakamataas at saka sino yung mga under nila na mga Chinese. And they are no longer here in this country. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bad news sa mga motorista, napatid na ang serya ng rollback. Yan ay matapos nakaamba ang halos sa pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, 40 centavos hanggang 90 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina, habang posibleng walang maging paggalaw o hanggang 40 centavos na increase sa diesel at 20 centavos sa kerosene. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero, bunsod ito ng aggressive interest rate cut ng US Federal Reserve, tensyon sa Middle East at iba pang geopolitical situation. Perfect pa rin ang record ng University of the Philippines elimination round ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Yan ay matapos nitong tambakan ng National University with almost 30 points. Ang naging tapatan ng dalawang team tutukan sa report na ito. Nananatiling unbeaten ang University of the Philippines sa elimination round ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Tinambakan nito ang National University at 89-62 final score. Sa pangungunayan ni Mark Belmonte with 23 points, 3 rebounds, 2 assists, a steal, and a block. Habang hindi rin nagpauli sa scoring ang Maroons team captain na si JD Kagulangan with 13 points, 4 assists, and 2 rebounds. All about team, nag-usap-usap kami ng team kami, like kung paano kami babawi. Kasi yung last game namin, parang ang sama nung pagkatapos namin. Naging consistent lang kami hanggang matapos yung game. Well, definitely much better than the last game, no? You know, Coach Gold, he always talks about improvement. So, what comes with that is also yung response ng mga players. And after nung game namin nung last weekend, so we had the chance to regroup, to do some film viewing, obviously ng games namin and also yung ng NU. And it's all about the players responding. Strong start ang naging pundasyon ng Fighting Maroons sa magandang laro, delivering 29-14 lead at the opening period. Sa second quarter, lalo pang lumobo ang kalamangan ng Maroons kontra Bulldogs at 53-26. At sa second half, hindi pa rin naitahi ng NU kung paano makakahabol sa UP, still maintaining a huge 76-41 lead before the final period. Susubukan ng Fighting Maroons na mapanatili ang perfect run sa magiging laban nito kontra Far Eastern University sa linggo, habang susubukan namang bumawi ng Bulldogs sa tapatan laban sa University of Santo Tomas sa Sabado. Sa aming pagbabalik, ama ng Pinoy at world number 3 pole vaulter na si EJ Obiena, hindi pa rin makapaniwala sa naging tagumpay ng kanyang anak. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. COMELEC iginiit na hindi na single out sa kasong misrepresentation si Alice Go. CIDG sasaklolo sa mga mamamahayag na nakaranas umano ng harassment sa loob ng KOJC compound. Sa MBC TV Sports, ama ni EJ Obiena hindi pa rin makapaniwala sa tagumpay ng kaniyang anak. At sa Showbiz Spotted, kabayanihan ni Gerald Anderson noong Bagyong Karina, kinilala ng City Government of General Santos. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nararamdaman na ang epekto ng pinababang taripa sa presyo ng mga bigas sa Metro Manila. Yan ang pahayag ng Department of Trade and Industry matapos inspeksyonin ang farmers market sa Cubao, Quezon City, isa sa mga pangunahing pamilihan sa National Capital Region. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, bumaba na ang presyo ng bigas sa mga palengke sa nagdaang 2 buwan, gaya na lamang sa farmers na mayroon ng 45 pesos per kilo. May uugnay umano ito sa Executive Order 62 na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na nagbaba ng buwis mula 35% patungo sa 15% para sa imported na bigas. Dahil may maganda yung supply sa lokal at may importation. Yung importation, sir, doon sa collection sa IMO, yung nilabas? Yes. Mababa rin yung tax din sa mga imported. Kaya na-apektuhan, bumaba yung presyo ng bigas. Samantala, aabot na lamang sa 9% ng mga sasakyan at motoristang dumadaan sa NLEX ang hindi pa nakakapagpakabit ng kanilang Radio Frequency Identification o yung tinatawag na RFID. Dahil dito, nabawasan na umano ang haba ng pila sa cash booth lane sa NLEX. Narito ang buong ulat ni Edwin Duque. Nasa 9% na lamang ng mga sasakyan ang dumadaan sa North Luzon Expressway ang hindi pa rin nakapagkabit ng RFID sticker ng kanilang mga sasakyan. Ito ang pagtiyak ni Ginoong Ruben Ignacio, ang spokesperson ng North Luzon Expressway. Malaking bagay niya. Ang malaking porsyento ay agad nagpakabit ng RFID sticker nung kanila itong in-announce dahil nabawasan ang haba ng pila sa cash booth. Bagamat may mga penalty sa mga dumadaan sa NLEX, kabilang kanilang panawagan, pero may ilan pa rin hindi alam at ang iba ay para makaiwas naman sa trapiko sa MacArthur Highway. Payo ng opisyal, magpa-install na sila ng RFID sticker sa Balintawak, Panyatol Plaza at Mindanao Entry para mapabilis at hindi na mabala sa pagdaan sa NLEX. Maaari din na niya silang magpa-install o bumisita sa kanilang website ang www.easytrip.ph. Para sa MBC-TV Network News, Edwin Duque. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mariin namang dinipensahan ng Commission on Elections o COMELEC ang akusasyong siningle out umano nila si dating Banbantarlac Mayor Alice Guo sa kasong misrepresentation. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, regular umano silang may kinakasuhan ng misrepresentation cases na ang iba ay hindi na napababalita. Narito ang buong ulat ni Raymond Dadpaas. Dumipensa ang pamunuan ng Commission on Election o COMELEC sa akusasyon na kanilang siningle out si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo sa kaso nitong misrepresentation. Ayon kay Chairman George Garcia, nito lamang buwan ng Agosto ay 40 katao ang kanilang kinasuhan ng kalintulad na kasong misrepresentation. Ang iba sa mga ito ay maaring hindi lamang napabalita. Sinabi ni Garcia na sa ngayon ay lumabas na ang pagsusuri ng kanilang mga fingerprint experts. Nagtutugma ang 6 na signature specimen ni Alice Guo at ang Chinese na si Guo Huaping. Nasa publiko na umunong mag-isip kung ano ang magiging desisyon ng COMELEC and Bank bagamat ayaw niya itong pangunahan. Lumalabas po base sa findings ng aming pong eksperto. Madami po kaming experts sa fingerprint kasi meron po kaming division para dyan. Base po sa findings sa experts namin, yung 6 na fingerprints nagtutugma. Kahit yung kay Alice Guo o kay Huaping. And therefore, lumalabas isang tao yon. Kung yung Huaping ay Chinese, ay kayo na po magbigay ng conclusion patungkol doon sa ibang fingerprints. Ayaw ko pong pangunahan yun sapagkat siyempre magiging parte yun ng ating magiging desisyon dito sa COMELEC. Paalala ni Garcia sa mga maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC sa October 1 hanggang October 8 na siyang filing ng candidacy para sa 2025 local at national election, dapat ay makatotohanan ang nakadeklara sa kanilang COC upang hindi magaya kay Alice Guo. Hindi rin umano nakikipag-unahan ng COMELEC sa makaganapan sa ibang ahensya sa kaso ng dating alkalde. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Handang sumaklolo ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga mamamahayag na nakaranas ng umano'y harassment sa pagkukober ng higit 2 linggong pagsuyod ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ayon kay CIDG spokesperson Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, tutulong ito sa journalists na gustong magsampa ng formal na reklamo sa naturang religious organization. Ginawa ng CIDG ang pahayag matapos umalma ang National Union of Journalists in the Philippines hinggil sa natanggap na pagbabanta at verbal abuse mula sa mga miyembro ng KOJC. Higit 40 reporter at photographer sa Davao City ang nagsabing ilan sa kanilang mga kasamahan ang nagpa-blotter na tungkol sa naranasan sa 30 ektaryang compound. Pilipinas, lumakas na nga bilang low-pressure area ang cloud cluster na binabantay ng Pag-asa sa silangan ng bansa. Sa latest himawari image ng Weather Bureau, huli itong namataan kaninang alas 10 ng umaga sa layong 590 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes at kumikilos sa direksyong northwest. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nito na maglandfall at maging tropical depression. Pero kung sakali mang mangyari ito, ay papangalanan ito bilang bagyong Igme. Samantala, hanging habagat pa rin ang nagpapaulan sa western portions ng bansa. Bunsod nito, mataas pa rin ang tsansa ng malalakas na ulan sa Zambales, Bataan at Ilocos Region. Habang makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na thunderstorms ang mararanasan sa Palawan at Samar provinces at maging dito sa Metro Manila. Fair weather condition naman ang iiral sa Mindanao, liban na lang po sa mga afternoon rain showers. Sa ating 3-day general weather forecast, tinatayang magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Northern Luzon dahil sa habagat at posible ring dahil sa trough o extension ng LPA. Pero pagsapit ng Linggo at Lunes, muling nang sisilip si Haring Araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Enjoy the rest of your Friday at mag-iingat po tayo palagi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Not all heroes wear capes. Patunay dyan ang aktor na si Gerald Anderson noong nanala sa ang bagyong Karina sa bansa. 2 buwan na ang nakalipas. Kaya naman sa pagkakataong ito, sa kanya namang hometown sa General Santos City, nakatanggap ng pagkilala si Gerald. Ang iginawad na plaque of appreciation sa actor reservist. Panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Muli na namang pinarangalahan ng actor reservist na si Gerald Anderson para sa kanyang pagtulong sa ilan nating kababayan noong nanalasa ang bagyong Karina sa bansa. Isang plaque of appreciation ang ipinagkaloob kay Gerald ng City Government of General Santos na siyang hometown ng kanyang ina bilang pagkilala sa tapang at kabayanihang ipinamalas nito noong panahon ng sakuna. Mismo si Mayor Lorely Pacquiao ang nagawa nito kay Gerald na pinuri ang kanyang paglilingkod sa publiko. Gayon din ang pagiging inspirasyon nito sa iba na tunay anyang sumasalamin sa diwa ng pagiging isang general. Thankful naman si Gerald sa natanggap na recognition bilang son of Jensen at nangako na parating ibibigay ang kanyang best para mairepresenta ng tama ang lugar na kinalakihan, gayon din syempre para sa kanyang pamilya. Kasunod nito, nagpaabot ng pagbati ang Philippine Coast Guard actor na nagsisilbi sa kanila bilang auxiliary commander. Kung matatandaan, last August, nakatanggap naman ng Search and Rescue Medal si Gerald mula sa PCG bilang pagkilala sa ginawa nitong pagsagip sa ilang residente sa Quezon City na nalubog sa baha ang mga kabahayan dulot ng matinding pag-ulan. Para sa MBC TV Network News, ito bang yung Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. 2 motor tanker na sangkot umano sa oil smuggling nahuli ng PCG sa Navota Sport. Sa MBC TV correspondents, mga nasirang kamatis dahil sa sama ng panahon, itinapon lang sa gilid ng kalsada sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Sa trending and viral show, customer na umorder ng paksilog sa isang restaurant sa Rizal, nagulat sa natanggap na ulam. Sa MBC TV Sports, ama ni EJ Obiena hindi pa rin makapaniwala sa tagumpay ng kaniyang anak. At sa Showbiz Spotted, pagbabalik ng tambalang Max Nat sa Two Worlds fan meeting Destiny of Love, dinagsa ng fans sa San Juan.
Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sanipuwersang hinuli ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Customs ang dalawang motor tanker sa Manila Bay na sakop ng Navotas. Hinala ng mga otoridad sangkot ang dalawang tanker sa isang smuggling operations ng langis. Ang mga detalya hatid ni Boy Gonzales. Hinuli ng pinagsarib na pwersa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Customs ang dalawang motor tanker na hininalang sangkot sa smuggling operation ng langis sa Manila Bay, sakop ng Navotas City. Ayon sa PCG Task Force sa Aduana Port Interdiction Unit, kinilala ang target na tanker na MT Tritrust na nakitang katabi ng MT Mega Enzo Laley na kasalukuyang may illegal umanong transaksyong ginagawa. Dito na inakyat ang PCG Task Force Aduana at Customs Intelligence and Investigation Services ang dalawang tanker. Nang suriin ng mga otoridad na nakuha ang sample na petrolyo sa dalawang tanker, lumilitaw na wala itong fuel marking na nagpapakita illegal lang ang mga karga nila. Hinatak na ng isang tugboat patungong Pier 13 ang dalawang tanker habang patuloy ang investigasyon ng Bureau of Customs. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas maraming trabaho sa sektor ng agrikultura at turismo sa pamamagitan ng farm tourism. Ito ang isinusulong ng Trabaho Party List upang matiyak ang oportunidad para sa mga manggagawa at mapalakas ang mga nasabing sektor sa bansa. Narito ang buong ulat ni Edniel Parosa. Isinusulong ng Trabaho Party List ang mga hakbang upang mapalakas ang sektor ng mga manggagawa sa agrikultura, gaya na lamang ng pagpapalago ng farm tourism at paghahatid ng paunang tulong pinansyal para sa mga iba't ibang proyekto at kagamitan. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, sa pamamagitan ng programa, hangad nilang makapagbukas ng mas maraming trabaho at oportunidad pagdating sa sektor ng agrikultura at turismo. Bukod dito, malaking tulong na rin umano ito sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang kasapi ng agrikultural na komunidad. Binigyang diin ng Trabaho Party List na mahalaga ang tulong pinansyal upang matiyak ang maayos sa pagsisimula ng mga proyekto, makapagbibigay umano ang paunang suporta ng kakayahan at kagamitan upang mapaganda ang kanilang sakahan at magamit ito bilang tourist attraction. Dagdag pa rito, tinitiyak din ng Trabaho Party List ang pag-monitor at pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga proyektong may oportunidad na lumago. Isasagawa rin dito ang regular na pagsuri upang masigurong natutugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok, lalo na sa mga lugar na mabilis ang pag-usbong ng farm tourism. Bilang bahagi ng kanilang advokasya, nakikipagtulungan din ang Trabaho Party List sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makatulong sa marketing ng mga farm tourism spots, maglalatag ng mga kampanyang trabaho upang makahikayat ng mga lokal na dayuhang turista na bumisita sa mga lugar na ito, kasabay ng pagpapaunlad ng mga serbisyong handog ng mga farm owner. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabila naman ng mahal na presyo ng kamatis sa mga palengke, tumpok naman ng mga kamatis ang itinatapon na lang sa gilid ng kalsada sa Bayumbong sa Nueva Ecija o Nueva Vizcaya. Ang mga nasirang kamatis ay bunsod umano ng mga nagdaang sama ng panahon sa naturang lugar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Muli na namang tumambad ang talaksang dami ng kamatis na itinapon lamang sa bahagi ng gilid ng kalsada sa barangay Masok, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bagamat hindi ito ang bagong makita ng mga residenteng dumadaan sa naturang lugar, kani-kanya pa rin ang pulot ng mga dumadaan dahil mahal pa rin sa palengke ang kamatis na naglalaro sa 80 hanggang 100 piso ang presyo nito, habang sa Bagsakan Center sa Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center ay may presyo naman ito na 25 to 30 pesos kada kilo. Ayon sa mga residente na dumaan sa naturang lugar, hindi lamang kamatis ang pinupulot nila. Sa tuwing madadaanan nila, meron din daw mga agri-products tulad ng kalabasa, pipino, repolyo at iba pa dahil sa oversupply ang mga ito. Ayon kay NVAT Manager Gilbert Cumila, dahil sa walang tigil na pag-uulan dulot ng mga bagyong nagdaan ang sumira sa mga kamatis, hindi makapag-spray ng pamatay insekto kung kaya't nasisira ang kamatis. Hindi nabibili ito pagdating sa Bagsakan Center dahil sa kalidad na may mga butas dulot ng kagat ng insekto, at hanggang sa 2 araw lamang ang itinatagal nito kumpara sa magagandang kalidad ng kamatis. Aabot sa nasa 10 crates ang itinapon lamang sa gilid ng kalsada. Dagdag pa ni Cumilla, aabot sa 3 at 5 buwan bago dumating ang ilang mga kagamitang parte ng food processing na itinatayo sa bahagi ng NBAT para makatulong sa mga magsasaka to process agri-products para sa value-added project ng Department of Agriculture. Kamakailan ay personal na ininspeksyon ni DA Secretary Laurel ang naturang lugar at nangakong agad itong aaksyonan. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli na ng otoridad ng Katarman MPS ang isang wanted na mahigit 1 dekada na nagtago sa batas sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John Ryan Dosillo, Acting Chief of Police ng Katarman MPS. Natimbog itong wanted sa inulunsad na operasyon. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing wanted ay humaharap sa kasong murder na nahuli sa barangay Baybay, Katarman, Northern Samar. Nakilala ito sa kanyang alias at si Gerald, 58 anyos at self-employed. Sa bisa ng warrant of arrest, petsyado April 20, 2012, mula sa Regional Trial Court, Judicial Region Branch 20, Katarman, Northern Samar, ay natimbog itong akusado. Walang inirekomenda na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Kasalukuyan itong nakadetain ngayon sa Katarman Municipal Police Station. Binigyan din naman ng PNP ang kalagahan at kooperasyon ng komunidad upang matukoy ang iba pang wanted na patuloy na nagtatago sa batas. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang tumambad. Nakuha ang 2.3 million pesos na halaga ng umano'y shabu mula sa 4 na mga personal sa isinagawang drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office sa Prokimaya, Barangay Mansilingan, lungsod ng Bacolod. Ang mga naaresto kinilala na si Jesus Perez, John J. Alila, John Mark Alila at Jesel Ann Brava, pawang mga residente ng nasabing lugar at umano'y High Value Individual o HBI. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Binetes, pinuno ng BCPO CDEO, ang subject ng operasyon ay si John J. Alila, kung saan ang umano'y nagsusupply ng illegal na droga sa lungsod. Na-recover sa mga naaresto ang isang medium heat sealed transparent plastic sachet ng umano'y shabu na buy-bust item, 2 nut-tied plastic bag heat sealed transparent plastic sachet at 8 medium heat sealed transparent plastic sachet ng umano'y shabu na more or less 350 grams na mayroong standard drug price na 2,380,000 pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. From breakfast to dessert,
Real quick, nawawmali ang isang customer sa kanyang in-order na agahan sa isang restaurant sa Rizal. Umaasa kasi ang dalaga na paksiw ang ihahain ng piliin ng paksilog sa menu. Ngunit sa halip ay ulam na itlog, sinangag at pakwan ang kanyang natanggap. Silipin ang unique dining experience na ito ni Patricia sa report ni Rose Babiera. Kakaiba at hindi inaasahang food combo ang natanggap ng isang netizen nang mag-dine-in siya sa isang restaurant sa Rizal. Umorder kasi ng paksilog si Patricia Gonzalez. Sa pag-aakala, nahahainan siya ng paksiw, sinigang at itlog kagaya ng normal na kombinasyon ng mga ulam. Sa halip, ang natanggap niya ay sinangag, itlog at pakwan. Sa post ni Patricia, sinabi niya na hindi ito ang inaasahan niya dahil nang pumili ng order ay paksiw ang nasa isip ng dalaga. Kaya magkahalong tuwa at pagkadismay ang naramdaman ng iba ang kanyang natanggap. Binaha naman ang kanyang post ng laugh reacts. Hirit ng isang netizen, maganda raw ito at healthy living. Habang pabiro namang nagtatanong ang ilan kung saan matatagpuan ang restaurant na ito nang kanila nang maiwasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ikatlong pagkakataon, muling nagbabalik Pilipinas ang hit Thai boys love couple na Max Nat, kasama ang kanyang fellow cast members na sina Gun, Mon at Pac para sa kanilang inaabangan Two Worlds fan meeting, Destiny of Love dito sa San Juan. Sweet and spicy. Ito ang vibes ng audience mula sa back-to-back kilig performances ng Max Nat at Pacmon hanggang sa harana sessions with Gun na nagpatikim pa ng surprise cover na hit song na Pano ng OPM artist na si Zach Tabudlo. Pinainit din nila ang venue sa kanilang sultry dance performance na sinundan ng isang energizing at summer song and dance number, maikling Q&A session at isang exciting drawing relay challenge with the fans. At bilang grand finale, hinarana nila ang audience sa isang enchanting cover ng hit song ni TJ Monterde na Palagi. Samantala, nakapanayam ko ang ilan sa mga fans na dumayo pa ng Pilipinas para lang sundan ang kanilang mga iniidolang Thai artist. Tulad na lang ni Ami. For Gun, it's always like I'm always happy to support him, especially because his talent, he's really good at singing, which has captured my heart a lot. All-out din ang barkadang ito mula Thailand na pare-parehas pang bihis sa fan meeting. We hope that they have a chance to come back here again, and we also hope that we can be following them again like this. And congratulations to all of the guys. At syempre, hindi rin nagpahuli ang Philippine represent natin at solid Max Nat fan na si Queen. Parang pa rin, first time pa rin silang makita. The feeling is still looks like a first time. Lubos namang nagpasalamat si Max na nagbigay ng isang short but heartfelt message para sa kanyang Filipino fans. This is my third time in the Philippines, and when I say I love you guys, I really mean it. I really Tampok sa Two Worlds ang masalimuot na love story ni Kram na mas naging komplikado ng aksidente itong makatawid sa paralel na mundo. Love you, Max Nat, Gun, Mon, Pac! Para sa MBC TV Network News at sa ngalan nating showbiz angel Angelica Cosme, ito po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa rin makapaniwala ang ama ni Filipino Olympian at pole vaulter EJ Obiena sa tagumpay ng kanyang anak. Proud dad ito na makitang mula sa pangarap na maging world class ang talent ng anak, ngayon nakapag-Olympics na at hinirang pang world number 2. Ang naging kwentuhan namin ni Daddy Emerson tutukan sa exclusive report na ito. Pagdodumina sa Asian Games, maging sa World Championship, at pagiging number 3 sa world ranking ng pole vaulters.
Ilan lang yan sa naabot na ng 28-year-old Filipino Olympian na si EJ Obiena na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang kanyang ama. Hindi ko na-expect na aabot siya sa ganito. I mean, I was only like, doon time na yun bago pa lumakas si EJ, ang aim ko talaga, one day maging world class yung mga pole vaulters na handle ko. And hanggang doon lang eh. I mean, malabo yung hindi talaga yung sasabihin mo na ito gusto ko, kailangan maging number 2 sa world. Ang ama ni EJ na si Emerson Obiena ay isa ring Filipino pole vaulter at coach na nakapag-uwi ng silver noong 1993 Southeast Asian Games at naka-bronze naman sa 2007 edition nito. Si Daddy Emerson din ang tumayong unang coach ni EJ noong nagsisimula pa lang ito sa pole vaulting. Medyo conservative ako. Sabi ko okay, 540, be one of the good vaulters in Asia and maybe a world-class athlete. So hindi ko na-expect number 2 pa naging number 2 siya sa world. Nakalaro siya ng 2 Olympics and like being able to jump 6 meter, clear 6 meter. I mean 6 meter is, there's only like 28 I think of vaulters in the whole world who can jump 6 meters. Bagamat hindi pa rin makapaniwala sa patuloy na pag-usbong ng karera ng anak, sobra nitong ipinagmamalaki si EJ sa pagbubukas ng oportunidad at pagpapakilala ng Philippine pole vaulting. Isang lang, siguro a tap on his shoulder. Yun lang ko, I'm very very proud of him and he's a better version of me. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy Friday! Balik sa iyo, Miss Kay. Happy Friday din sa iyo, Mili. Maraming salamat. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. At bago nga tayo magtapos ngayong linggo, mayroon lamang po tayong 96 na araw bago ang Pasko. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ito po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli next week, araw po na Lunes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.